Dahil ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, ano po ba ang kabanalan para sa isang tao? O paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay tunay na banal? Marahil sasabihin ng ilan, "Father, ang kabanalan po ng isang tao, makikita yan kasi halos araw-araw siya po ay nasa loob ng simbahan. Nagdarasal ng rosaryo, nagnonobena, hinahawakan po ang lahat ng mga imahen. Banal po ang taong iyan." Pwede rin naman nating masabi, "Father, banal po ang taong yan kasi sa isang araw hindi po yan nakakalimot magdasal. Banal po ang taong yan kasi tumutulong po yan sa mga nangangailangan. Banal po ang taong yan kasi marami po siyang koleksyon ng mga imahen sa kanyang tahanan." Pero ang kabanalan po ba, mga kapatid, ay tunay na nakikita sa panlabas? Ang kabutihan ba ng isang tao ay tunay bang nakikita sa panlabas? Pwede nating masabi, araw-araw nga siyang nasa loob ng simbahan, nagdarasal, pero baka naman pag-uwi ng tahanan, hindi naman marunong makipagkapwa-tao. Pwede rin naman nating sabihin, marami nga siyang koleksyon ng mga imahen, pero ang pamumuhay naman ay hindi naayon sa turo ni Jesus. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil kung mapapansin po ninyo maigi sa ating ebanghelyo, si Jesus muli ay tinutuligsa ng mga Pariseyo. Sabi po doon sa ating ebanghelyo, inanayahan si Jesus ng isang Pariseyo upang kumain. At pagpunta ni Jesus sa tahanan marahil ng Pariseyo, dali-dali siyang umupo at marahil kumain. Sa mga Pariseyo, mahalaga ang paghuhugas ng kamay.
Metikuloso ang paghuhugas ng kamay ng mga Pariseyo. Dahil ang paniniwala nila yung kamay nakahawak ng mga bagay na marumi. Physical man yan o pang spiritual, na pwede ring magpadumi ng inyong sarili, ng ating sarili. Kaya napakahalaga ng paghuhugas ng kamay. Kaya tinutuligsa nila si Jesus. Pero ano po ang binigyang pansin ng Panginoon at sinabi sa kanila? Kayong mga Pariseyo, ang binibigyang pansin nyo lamang ay yung kalinisan ng panlabas. Pero hindi nabibigyang pansin na ang tunay na kalinisan ay kalinisan ng kalooban. Kaya mga kapatid, tunay na ipinapaalala sa atin na ang kabanalan ay nasa kalooban. Ang kabutihan o ang tunay na kabutihan mararamdaman at makikita sa kalooban. Kaya siguro yan po ang bigyang pansin natin sa araw na ito. Dahil kung tutuusin naman mga kapatid, pwede nating malokong ibang tao na tayo'y banal. Pwede natin malokong ibang tao na tayo ay mabuti. Pero kailan naman ng Diyos, hindi natin maloloko. Dahil alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang laman ng kalooban natin. Kaya nga marahil para sa Diyos, walang pwedeng magpakitang tao sa Kanya. Dahil alam niya ang ating kalooban. At kung alam ng Diyos ang kalooban at puso natin, marahil yun dapat ang pagsumikapan natin. Ang pagsumikapan natin na tunay na maging malinis ang kalooban. Tunay na malinis ang puso. Kung gusto mong maging banal, huwag kang humanap ng taong magpubigay puri sa iyo. Kundi kung gusto mong maging banal at mabuti, hayaan mo ang Diyos na makita yon sa iyong puso at kalooban. Okay po ba yon? Kasi parang napakaseryoso po ninyo. Ano? Pero yun po yung sinasabi ni Jesus dito po sa ating ebanghelyo. Madalas kasi okay na sa atin na tayo ay makita ng ibang tao na mabait. Minsan sapat na sa buhay natin na makita tayo ng ibang tao na paladasal, tumutulong, palasimba. Pero mga kapatid, ang tunay na kabutihan, tunay na kalooban, tayo at ang Diyos lamang ang tunay na nakakaalam. Alam natin kung ano ang laman ng puso natin. Alam natin kung ano ang tunay na kalooban natin. At higit sa lahat, alam din ng Diyos iyan. Kaya pag sumikapan nating maging tunay na banal, dahil ang ating puso't kalooban malinis. Ang ating puso't kalooban na ayon sa Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, patuloy po tayong manalangin na ang bawat isa sa atin maging banal. Ang bawat isa sa atin maging mabuti. Hindi sa panlabas, hindi para sa iba, kundi maging banal at mabuti dahil malinis ang kalooban at puso. Amen.